DZME 1530. Magandang hapon sa inyo lahat at narito na naman po ang programang Kamalayan. At ako po ang inyong makakasama, Tato Malay. At kapiling po natin ngayon sa hapon ito ay ang ating katoto na walang iba kundi si Mr. Albert Padlan. So Albert, bumati ka muna. Good afternoon. Magandang hapon po. Magandang kamalayan. From a wonderful Monday afternoon. Welcome. Si Albert Padlan po to. Magkarinigan tayo. Ano kaya ang pasabog? Pasabog na. Panibagong pasabog ni Tato. Kasi pataas na ng pataas ang level. Ang level ng ng kamalayan. Oo nga. Ang taas ng kamalayan natin. Inumpisahan natin sa mga medyo mababaw 2012 na. 2016 na kasi. Wala nang pupuntahan kundi talagang nowhere to go but up. Yun. Yan. Kaya medyo tayo. So, what's the surprise today, Tato? Well, si Pia words back ay nagmamotorcade ngayon yata. Yeah. So, hindi ko pa alam kung makikita natin. Hindi na tayo kailangan halubilo doon kasi nakikita ko sa TV ang politiko Ganun. Baka naman si Mayor ganito, si Senador ganun. Okay. Anyway, so sali tayo. Good luck dapat with them. paanggihan tayo ng kanyang beauty, kagandahan. Oo. Yun lang naman ang sa amin So, anong update nung napuntahan mo sa Don Bosco nung nakaraang Sabado? Hindi ako nakarating dahil panalo, iilan lang ang nandun at every given time. Siguro mga upuan yata, mga 6 lang. What do you mean, 6? Mga 6 lang. Yung sa table natin. Sa table. Mga 6 lang. Pero more than 6 ang dumating. Easily, kung umabot ng 10, 100, ganun din. Kasi yung mamaya niya, may umalis, may nakabalik, umupo, ganun. So, okay din. I mean, may mga ano ba nangyayari pag reunion o pag yung mga homecoming? Ano bang mga kaganapan dyan? Depende ko sino nag-host Yung nag-host isang rekwang introduced this year, that year. Napakaraming year. Isang like to know, the graduates from here, ganun, 19 kopong-kopo, ganun, ang dami naman So, anong year pa ngayon ng Silver Jubilarians? 91. Okay. Anyway, so, in other words, so masaya, pero ang tagal, sa akin lang, ang natagalan ako kasi bago lumabas yung entertainment. May entertainment ba? Oo, tumugtog si Jimmy Bondok. Bakit? Nandun si Jimmy. Siya yung guest nila. Siya guest yung pala, nag-entertain. Kasi akala ko boss ko niya. Alam ko, tiniyan yun No idea. At saka siyempre si Mayor, andun din. Si Mayor... si Ben. Okay. Sa Mandaluyong. Mandaluyong taga Don Bosco rin yun. Grad natin yun yung si Senador. Andun ba? Hindi nagpakita. Expected pero Durango. Expected pero hindi nagpakita. Sabi nga ni Bo, expected nga. Dadating dapat pero... Wala. Okay. Anyway, so sa ating ngayon hapon ay ito ay isang bagay na medyo alam na natin, napag-usapan na natin na ilang beses nung mga ilang episodes na. Pero kasama ito dun sa mensahe kasi ng sabi nga natin, ano ba yung mga important messages that we have to learn to find out exactly what is supposed to happen in this 21st century. Alam po ninyo, okay, ang dami nga nagtatanong, ano ba kayo? Ano ba ginagawa nyo? Ano bang mga karapatan nyo? Ano nga ba talaga ang ginagawa natin? Para pag-usapan natin na ninyo yung mga ganyang bagay na napakahirap intindihin, una-una. Pangalawa, ano ang parang basehan nyo kung bakit daw tayo nakakapagbigay ng mga ganitong mga senaryo o mga dapat mangyari o yung mga anong pwedeng mangyari? Yung mga dapat natin gawin, no? Bakit daw mas magaling para tayo sa ibang mga
nandyan na nakagisnan ng mga dalubhasa, mga blah, blah, dalubhasa blah, na, blah, blah. no? Oo. Sino ba tayo yung nagpapatakbo ng bansa, mga nagpapatakbo ng buhay ng mga ng ating sambayan ng Pilipino na umaalalay sa tao? Simple lang naman ang sagot diyan eh. Ano? May pagbabago ba yung pinagkagagawa nyo? Yun ang ating Is malaking the Filipino katanungan. getting better? Yun. Is the Filipino getting richer, happier, more prosperous? Anong tawag dito? Hinayaan natin ang mga liderato ng gobyerno, ng simbahan, ng ano pa ba? Anong sektor? Well, no, government and the church. Unlad nila nga ang ating bansa, no, in terms of what it was supposed to make people more prosperous. Medyo sino ba nawawala ng mikropono? Ikaw? Ako. Ikaw, okay. So, yan ang mga talagang ang naging natin, pakay dito. In other words, nung nararamdaman na natin, ako doon sa mga nakaramdam na ng mga sabi ko, mukhang walang pupuntahan ito. So, naghanap ako ng ibang mga masasabi nating kaalaman. Kasi yung mga kaalaman na alam na nung mga nakaupo ngayon ito ang paulit-ulit. Nakinatnan na natin, no? Ito na yung nangyayari sa atin. At sisihan lang tayo ng sisihan dahil nga daw parang walang nangyayari. So sabi ko, saan dapat may magsibula na may mangyaring bago? Pero aside from that, Toto, half of that is really Toto. Toto and his kid and the children. Half of that, the other half is it's really politics. Kung sino yung nakaupo, ang opposition, gano'n. Yeah, oo nga. Tira ng tira. Hindi, para magaganda yung mga plano magaganda yung mga sinasabi nilang magagawin nila Pero at the end of their terms, wala pa rin, no? Pero may development naman in a way. May development. But ang tagal. Hindi katulad ng ibang mga countries na mas grabe yung mga pinanggalingan na hirap o problema na galing sa gera na biglang after 5 years, 10 years, biglang bulusok na sila. Ako hindi ko alam kung ganong kataas ang tinakbo, pero ang bilis na tinakbo, ganong kabilis. Pero ang Korea is one of those. Vietnam. Na hirap, kawawang, ang ganun talaga ang pinagdaanan daw nila It was really, really difficult times. Pero wala, bumulusong, ganun. Oo nga. And right now, tiger. Vietnam. I will not be surprised pag susunod dyan, yung Myanmar. Ito yung mga talagang masasabi natin mas lamang pa tayo ngayon, no? Pero pag nag-overtake sa atin yan talagang ang tanong is bakit? But are you saying that lahat itong mga sinasabi nila na ang taas-taas ng standing ng Pilipinas economically dati number 2 tayo sa Japan overall Asia pero ngayon ang sinasabi nga nila sa pagtaas ng ekonomiya ang growth sumisigunod lang tayo sa China. Well, in fact baka ma-overtake natin yung China kasi nagka-problema nga sila dahil sa stock exchange kasi yung mga yan. Okay naman yung lahat ng mga ganong klaseng areas talagang inaano natin, no? Tinitignan natin kung paano tayo uunlad, no? Pero ang talong is, bakit? May pagbabago ba? Hindi, yun na nga. Bakit ang tagal? Ang tagal lang ng mga pagkita natin ng pag-unlad in terms of yung ito nga, simpleng problema natin ngayon na mga sa traffic, no? Yung paggawa ng mga paggawa ng bagong mga kalye, bagong dadaanan, Oo, dahil dati yan madali na sana solusyonan yan people who understand a little bit and maraming nakakaalam, marami ng mga daanan na were in the pipeline for dekada na. Pero walang political will, yung maraming kumokontra.
Kumokontra, tapos hindi natutuloy, kakausap. Kasi in other words, yung masasagasaan na daan, kinokontra. Medyo nagkakaroon ng political clout or whatever. Tapos, pag nagbago yung mayor or whatever, ganon, iba na naman. Ayun. Okay. Hindi natutuloy. So in other words, Although, meron talaga niyan. may ano tayo talaga. Meron tayong pamantasan o pamantayan. Pero basically, ngayon, ang nakikita natin kung saan tayo talagang kailangan magbago ay sa larangan ng spiritual. Hindi religion. Hindi religion. Hindi religious. Spiritual. Spiritual. Pwede mang i-differentiate mo na yun. Oo, Very kasi quickly. religion, yan ang nakagets na natin ngayon. May simbahan tayo, may mga iba-ibang religions na are very much active in propagating their faith. May mga pare, may mga yung mga iba, may mga ministro, may mga lahat pastor. yan nagtuturo na gawin yung tama sa kanilang mga communities, no? So kanilang congregation. At ganyan nga, meron tayong natawag na ito nga sa Cebu, no? Malaking ano yan. Worldwide yan. Oo, worldwide. At least talaga nakikita natin na talagang nagsusumikap naman lahat, no? Correct. Ang tanong is, hanggang saan kaya mapaano nila yan, yung pagbabago na yan? Kasi sa tilagal-tagal na nga ng taon, no? Ng panahon. Ito na nga yung sabi natin, yung talagang saan tayo sana maglilin in terms of yung parang aasahan eh. Kasi kung wala na tayong tiwala sa political natin, maybe do sa religious pero parang hindi rin tayo naging ganong kaling well, kasing I'm sure maraming naglilin towards religion. Marami naman talaga. Pero ang question, bumubuti ba buhay nito mga to? Yun nga ang tanong ko dyan. Kasi naglilin sila sa religion, nagiging question mark yung gobyerno. Yung nagpapatakbo ng bansa. Saka bakit daw, sabi nga, ito ang miyembro nila, bakit naging ganun ang mga liderato na galing doon sa ganung religion na kumbaga bakit kung sino pa yung mga akala natin matino, hindi naman pala ganun katino. So saan nanggagaling yung mga ganun, no? So in other words, is there a failure also when it comes to religion? So let's see. I mean, we're not saying yes, but we're not also saying that it's not. It's no. Pero let's see what exactly is going on. And sa amin, sa Kamalayan, dito namin inumpisahan ang paghahanap ng sagot sa mga nangyayari ngayon. At sa totoo lang, nung talagang inisip na namin kung ano ang magiging solusyon at nakita namin na merong ang paraan pala, mukhang marami kaming makukontra in terms of yung mga pinag-usapan na natin, no? So, eto na yung sabi nga natin na, well, we consider ourselves, ayaw naman namin pagbalaki, no? Pero at this point, we can say we are visionaries in terms of how we can really see the future, our future. And etong pag sinabi mong visionary ka, ano yung mga nakikita natin na maganda na mangyayari kung itatama mo ang pamamalakad ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun ang ating dapat makita. But I don't know if we should be talking about kung aayusin yung pamamalakad ng buhay ng mga tao. Kasi individually dapat ang nag-aayos ng palakad ng sariling buhay, di ba pa? Oo nga, totoo 'yun. Kanya-kanya tayo Kaya lang saan sila makakarinig ng mga mensahe na kakaiba? Hindi naman kasi nagyayabang dito. Hindi. Yun na nga. Hindi kami nagyayabang. Hindi dito. Hindi namin sa pinipilit namin alam mo kung bakit? iparinig sa inyo to. Kaya lang alam namin may pagka-controversial nga itong mga yung sinishare namin sa inyo, no? So, mahirap tanggapin dahil parang hindi yan yung parang nakagis na natin. Pero tulad na ng unang sinabi ko nga, Tato, if whatever they're doing
they keep doing it over and over, why are there no changes? Yun. It's because of the same thing. Paulit-ulit lang yung ginagawa. Kaya ang ino-offer namin, yung change. Kasi kailangan baguhin na. Kasi kung yun pa rin ang ginagawa mo, walang pababago. Gusto mo actually, ito yung tanong eh. Gusto mo ba magbago buhay nyo? Gusto mo yung maging mas maunlad ng buhay nyo? Lahat naman tayo, yun ang hinahabol, di ba? Sa pagtatrabaho, pagkakayod, ganon, whatever. Kung ano mo yung ginagawa natin. We work hard so we can achieve it. But is it happening? Nangyayari ba? Yun na nga. At kung hindi nangyayari doon, hindi ba kaya dapat baguhin na yan? Yan. Kaya nandito kami. And sinasabi namin, baka gusto nyo baguhin na yan. At ito yung, hindi kasi... Makarinig kayo ng kakaibang pananaw. Ito yung way. Ito yung suggestion namin na pagbabago. Kasi alam mo marami dyan, mangangantsaw eh. Pangit yan, mali yan, ganun, walang hindi, mali-mali, walang silbi, bla bla bla, bla bla, kung ano man. Tapos period. Tapos walang suggestion. O sige, mali, ganun, walang kwenta, ganun. O di ano dapat? Walang sasabihin. Magaling lang mag-criticize, hindi marunong magbigay ng solusyon. Tayo, dito, ang sinasabi namin, kung happy ka sa buhay mo, sige, who are we? To tell you what to do or what. Ba't kami magsasuggest? Hindi kami magsasuggest kung happy ka na dyan. Yun lang nga ang gusto natin mangyari, maging masaya lahat. Oo. Pero kung hindi ka happy, may suggestion kami. So, ang suggestion namin, baguhin mo. Kasi kung pareho lang ginagawa mo, walang pagbabago. So, ang suggestion natin ngayon ay magbe-break muna tayo dahil nakatingin na natin. So, ito yung choice. Kailangan natin mag-break. Nandiyan na si Candy para sa ating... 4:30 na po. Magbe-break lang po kami ng saglit at magsistation ID lang muna. Bago namin parinig yung mga pasabog. Babalik ko muna. Babalik ko kagad. Kaya ni Candy yan. Pipindutin niya yan. Okay. Sandali. Kaya hindi nagawa mo naman yung tayong dalawa lang nandito. Alright. Anyway, sige. Continue tayo. Hanggat wala pa si Juan. Baka may gusto kang batiin, Albert. Ito na yung portion natin na kung saan. Babati na tayo. Gusto ko na batiin si Tina. She's been communicating. Nawawala ka. Okay. She's been communicating. So, yes, I'd like to say hi, Tina. Thank you. Oh. Mukhang enjoy ka dyan sa bago mong racket. Very active siya sa Sakyani. Okay, mukhang very good. Nakatulong sa kanya. Gusto niya i-share. Alright. Okay, so babalik po kami pagkaraan ng ilang paalala. Hindi pa rin kami makakabalik. Makaraan ng isang alala, okay, makaraan ng ilang saglit. Alright. So, para okay. Kahapon naman ako ay nagkaroon ng isang magandang experience sa Third Eye. Third Eye ka kahapon, ano? Oo, talagang maganda yung naging... Tatanong ko pa naman sa'yo kung nasa temple ka. Wala. Talagang masaya. Dahil ang nangyari ay talagang ibang klase yung aming napag-usapan. May nakaschedule akong talk. Pagdating nun, biglang... Naiba na naman. Kasi nga, kung ano yung... Siyempre, pagbibigyan mo, ano bang talaga gusto mong malaman? So, pag nag-suggest na, sige, baguhin ko. So, nilabas ko na yung ibang mga, Okay, babalik kami. Pagkaraan ng ilang paalala. Lang po. Rapido ni Tulfo. Mga balitang papasadahan, umatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan, sa pinakabagong programa at kakampi sa Radyo 1.
Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. DZME 1530 ang Radyo 1. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Napapanahong talakayan sa mga issue't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Okay. At ang oras ay 4:34 na ng hapon at tayo ay tuloy-tuloy sa ating programang Kamalayan at talaga naman tawag dito ito mga nagiging topics natin ngayon ay medyo bumibigat nga. Makakatanggap na naman tayo ng text ni Willie dyan. Malalim. Malalim. Okay, eto nga. Sabihin na, malalim, so, Sir Tato. Ito, sa palagay ko ay naintindihan na natin in a way kasi na-discuss na natin ito noon pa. At ito madalas mo ito mabanggit sa mga mga advice mo sa ere, no? In the spiritual sense, sabi nga, there are no victims and villains and no villains in the world. Although in the human sense, it appears that there surely are. Yet because you are divine, nothing can happen against your will. Ayan, ako. Sige. Nala. Pisahan mo, Albert. Hindi ba? Hindi ba nila naintindihan kaya yun? Hindi, ulitin ko. Lahat ng nangyayari sa iyo, nangyayari sa atin is divinely it happens. May dahilan lahat 'yan. And it doesn't happen against your will. Ha? Kaya sige. It's not against your will. So if it's not against your will, it's your doing. May kagagawan ka dun. Yung lagi kong sinasabi, may kagagawan ka dito. Imposibleng walang nangyari sa iyo to, tapos sabihin mo, wala nakatayo lang ako dito. Alam mo sagot ng bata yun. Nandito lang ako, wala akong ginagawa. Pero minabasa, gano'n, nag-iisa siya doon. Hindi ako yun. Gano'n. Parang, I'm not guilty, I'm not talking about guilty. We're talking about, you're not a victim. You are responsible for it, whatever that is. Kung ano man yan, responsable ka, kagagawan mo rin yan. Hindi naman namin sinasabing, you are bad. Wala naman sinasabing bad. Wala kami sinasabing good. Wala kami sinasabing evil. Wala kami sinasabing gano'n. Kagagawan mo. So there are no victims and no villains. Wala. Alright. So walang nabiktima. Kunyari na, isang hold-up. Sitwasyon lang. Ha? Gawin natin, lagyan ng sitwasyon. May naganap na hold-up. Merong kinuhaan ng mga alahas niya, ng cellphone niya, ng pera. At yung nang hold up, nakatakas. Alright. Okay. So, paano natin ngayon may itong there are no villains and no victims in the world. Although in the human sense, there are. But sabi nga, because you are divine, nothing can happen against your will.
Okay. So, in the human sense kasi ang sinabi, hindi ba? Merong in the So, in human other words, sense, So, sa plane ng spiritual, ng consciousness mo, yung spirit mo, Sa kamalayan. walang biktima dyan. Wala ring masama. So in other words, yung pagkabiktima mo, hindi dahil sa masama ang panahon, hindi dahil sa Masama yung tao. lagahanap na yung krimen, hindi pala gano'n. No? Hindi and palagay na nga natin maraming masasamang loob, ganun. Palagay natin, assume na natin yun. O di, biktima ka pa rin, di ba? Oo. Hindi. Ang sagot natin. Oo nga. Hindi. Alam mo kasi, napakaraming tao, Bakit hindi ikaw? nila na-experience yan. Hindi dumadaan sa buhay nila yan. Bakit ganun? Ba't ikaw meron? Iba, pare-pareho lang man tayo, 24 hours, sa mundong to, iisa lang ang mundo natin. O sige na, pare-pareho tayong Metro Manila. Pagpalagan na, yun, dun na lang. Bakit natapat sa iyo? Ba't ikaw na-hold up ka? Ba't yung iba, hindi? No, sabi nga nila, malas eh. Walang malas yun, pare. O sige, malas na. Malas mo kasi ganun ka mag-isip. Oo, na-attract mo. Oo. Yan ang problema natin. Hindi natin alam na tayo pala ang nakaka-attract ng mga bagay na ganyan. Dahil lang sa mga pinag-iisip natin, palagi mo na wala ka nang ganang ginawa. Okay, sige. Pero ano yung kwan mo? Takot mo. Yung fear. Kasi the fear that you fear most is upon you. Kung may takot ka, mangyayari sa So, ano iyo. yung kinatatakutan mo? Kaya tsaka yung bukang bibig sa atin niya, kaya ingat. Mag-ingat. In other words, nasa mind na, mag-ingat ka, baka may mangyari sa'yo masama. Oo. Okay. Ito nga. Kaya hindi rin namin. Ito nga yung kwan natin, pinag-usapan natin kanina, no? Sabi nga natin, ang dami naging mga batas natin na para magbago ang ating bansa, pero bakit hindi nagbabago? Dahil hindi natin naiintindihan nga kung paano talaga nangyayari ang nangyayari sa buhay natin. Paano nabubuo gagawa tayo ng batas pangyayari. na yung mga Drugs. ganyan, no? Anti-drugs, anti mga hold-uppers, mga ganyan. So, Anti-riding tandem. anti-theft, di ba? Ganyan, no? Anyway, so ang dami natin batas na ganun. Pero ang tanong nga is, kailangan ba natin talaga ng batas na yun kung talagang tama ang ginagawa natin sa buhay? In other words, kung ang tao gumagawa ng magandang yung sa kamalayan niya, hindi mo kailangan ng batas para maprotektahan ka eh. Kasi nga, sasabihin mo, hindi ko may isip na mangyayari sa akin yan eh. Wala sa kamalayan ko yan eh. O tsaka ngayon na na-mention mo yan, ngayon ko lang narinig yan, parang sa ere, sa buhay ko. Kasi hindi ganun, hindi yun ang iniisip ko eh. Hindi tumatakbo sa utak ko yan eh. Parang ganun. Di ba? Sige. Pag ganun, katulad ng mga pag sinasabi nga ng mga tao, alam mo, ang hirap makahanap ng trabaho. Example. Ang sagot, ang reaction ko doon is, ganun ba? Ba't ako hindi? Ba't ako hindi? Kasi nag-iisa akong anak ng Diyos. Ganun ba yun? Lahat tayo ganun eh. Lahat tayo anak ng Diyos eh. Ito lang talaga, honest to goodness. Lahat tayo anak ng Diyos. So kung sa akin hindi ganon, sa'yo pwede rin ganon. Ang kaibahan natin is, ikaw, iniisip mo, ay nako, ang hirap makahanap ng trabaho. Sa akin, ang iniisip ko at naisip sa damdamin ko, which is kamalayan ko, dali naman lumalapit ka sa akin ng trabaho eh. Ako mga tumatanggi. Inaalok nga ako eh. Tinitingnan ko nga kung mapagkakasya-kasya ko lahat yan sa dami eh. Ba't ako iba? May ginawa ba akong iba? Meron ba akong connect? Ganun ba yun? Okay. Dagdagan ko yung natin pinag-uusapan yan. Eto, kung pagkaintindihan nyo rito, text sa amin. We are all created equal, but we are not all born equal. Excuse me? We are all created Equal. equal, but we are not born equal.
medyo malalim yon. In other words, Pwede bang mag-decide nga, equal ba o hindi equal? Hindi. equal. We are all created equal. So, In terms of lahat tayo, spirit, pare-pareho yan. Walang Ano yung pare-pareho sa atin? Lahat tayo. Basic example. lahat ng attributes ni God. So, Nasa yun. atin lahat. Pwede tayong mag-create. Nasa atin lahat yun. Oo. Lahat Lahat nung, kung anong meron yung isa, meron yung lahat. Walang damang. Mm. Okay? Yun ang Ngunit- yun ang kuha natin. Yung beingness natin. Yung being natin. O ganun yung spirituality natin. Ganun ang kamalayan natin. Ganun ang consciousness natin. Pero, Ngunit, ito, we are not born equal. so may pinanganak mayaman, May pinanganak na mayaman, may mahirap, may pinanganak na may karamdaman, may kapansanan, may pinanganak na Miss Wurzbach, pang universe, may pinanganak may pinanganak na Miss Columbia. So in other words, iba-iba. We are not born equal. Ngayon, ang tanong, bakit ginanon tayo? O bakit ganon ang buhay natin? In terms of, bakit tayo hindi pantay-pantay pati doon? Well, we have step back ako dyan pag ang sagot sa akin, ang sagot ko dyan is Diba? you have to take a step back to your previous life. Yeah, previous life. Pero yun na nga, The- we were given what? Free will. Mm. So in other words, bahala ka kung anong gagawin mo sa buhay mo. Yun na nga. Kasi At nga, nag-uumpisa yan bago ka pumunta dito sa mundong to. Oo. In other words, You hindi. choose. Oo, you choose. Oo. Sige, Saan palagay ka mo na. kakanak sa Pilipinas? Oo. Sino yung magulang mo? Oo. Mayaman ba o mahirap? Mm. You choose. You Kasi choose. Oo. meron kang hinahabol na experience. Oo. Okay. Pati ba sa talents, hindi raw equal. Sabi, iba-iba pa rin po. Oo, tama. Tama ka, Willie. O sino ba yan? Si Willie ba yan? O si Candy yata yun. But anyway, si Willie kasi nagsabi rin, yung iba po siguro ginagawang negosyo. Okay, iba pala to ginagawa raw negosyo, religion. Ganun nga po talaga. Kung may bida, may kontrabida, magandang kamalayan po. Sir Tato, Albert, Ma'am Joyce, absent. Okay. Alright. Ginagawang negosyo. Okay, pati Nagiging, naman- ang religion, na parang, I don't think ginagawa, nagiging. Kasi in order to operate a religion, it operates parang kumpanya yan Kailangan tumakbo ng parang kumpanya yan So parang nagiging negosyo. Kasi may pinagkakagastusan Nakakita na ka ba ng mga relihiyon na na may entrance fee sa simbahan? Wala namang ganun Wala, volunteer. Although meron akong entrance fee sa simbahan, Catholic Church sa Taiwan. Meron sa Taiwan na experience. Pero just to cover the cost kasi naka-aircon gano'n. In-air condition So nila. sinigurado na nila na Para kasi may operate. same amount to everyone. Oo, isa lang. Okay. Isa. Parang may entrance fee Pero nga. Catholic Church? Catholic Church. Pero normally kasi voluntary yan Pero yun, sobra naman ang init kasi nung time. Okay. So, naka-aircon. So, Pero, otherwise, ang religion, hindi na naningil ng entrance fee. voluntary, yes. They ask for donation. So Walang lecture fee. Walang ganun. Naniningil lang pag sa mga katulad namin. Kasi hindi kami Hindi naman kami reliyon. Kaya pag nag-seminar kami, may charge. Okay. Kasi babayaran namin yung lugar. Oo. Binabayaran namin lugar, Kahit na yun lang pagkain, Kahit na yun lang. handout. Yan. Ano ka ba? Yung binabayaran yung lugar, tapos pagpunta mo doon ng pag-uwi, sagot mo na. So, kung ganun, in effect, abonado pa. Yeah, true. Anyway, so balikan natin. So we are not born equal. We are all created equal but not born equal. So, ang tanong is, sisisihin mo ba ang Diyos o ang magulang mo kung bakit nagkaganyan ka? O bakit ka ganyan ngayon? O gobyerno sisisihin mo? Dahil lahat tayo may, look, okay, let's just take as an example si Manny Pacquiao. Pinanganak si Manny Pacquiao na mahirap. Talagang mahirap. Grabe. I mean, talagang kailangan
magtrabaho siya. Pag at an nagtatrabaho early age. naman siya, mahirap din. Oh, pero yung at an early age, nagtrabaho siya, no? In other words, Totoo. okay. So, ang nangyari sa kanya, ano yan? Pambihira? Wow. Hindi kayang gawin ng karamihan? O pwede naman. Kaya lang, bakit sa kanya, gumanda yung takbo ng buhay niya? Ano ang ginawa niya? Ano yung nangyari para lang talagang umunlad na talaga ng husto ang buhay niya? Contrary to sa karamihan, hindi ba? Mm. Pare-pareho lang naman. Actually, mas mahirap pa siya kaysa sa mga iba, di ba? Oo, talagang nakita mo kung anong trabaho, ano mga klaseng Talagang trabaho niya. Nagsisibak siya ng mga whatever, kung ano yung mga ano ba yun? ginawa niya noon. May nagkakarga-karga ng Oh, whatever. kargador, At one point, nagtatrabaho nga daw sa pier, di ba? Mm-mm. So, may pinagdaanan siya na gano'n. Kailangan niya talaga magtrabaho, magbanat ng buto. Gano'n. Pero ano Now, meron siya? pinagdadaanan natin lahat. Oo, pare-pareho So, bakit tayo. siya? Oo. Bakit siya? Ngayon, mas mayaman pa sa karamihan sa atin, no? Bilyonaryo na siya ngayon, in a way. No? In other words, okay, sige, boxing nga yung pinag-anuhan niya. Pero ano yung nagdulot kaya ng kanyang success? Na sana ay maintindihan ng lahat. Kasi nga, karamihan ng ngayon... Ano ba yung sinabi niya sa sarili niya? Ay, iniwan kami ng gano'n. Tatay ko. Wala akong tatay. Oh. Mahirap lang kami. Gano'n ba sinabi niya? Hindi. Sa tingin mo kaya, aabutan niya yung inabot niya na gano'n siya mag-isip? Mahirap lang kami. Wala akong pinag-aralan. Lalala. Gano'n kaya? Or sinabi niya, hindi, mayaman ako, kaya ko to. Gano'n. Sa palagay mo, alin doon sa dalawa ang mas malapit? Oh, di ba? Diba? Yun ang ating tanong. Tapos, tanong mo sa sarili mo, ano sinasabi mo? Hindi ko naman sinasabi ano yung sinasalita mo. Ha? Pwede rin. Pero ano yung iniisip mo lagi? Ganto lang ba? Mahirap lang ako? Ganto? Iniwan ako ng magulang ko? Kita mo ang ambisyon ni Manny. Ha? I mean, kung talagang tutuusin mo kung yung pinanggalingan niya, nag-ambisyon nga maging congressman. Naging congressman. Ano pa ngayon? Ambisyon na nga niya yata maging senador. Mag-senador. So in other words, sino ang pipigil sa kanya na magkaroon ng ganyang klaseng ambisyon? Di ba? Sabihin ng ibang tao, ano kakayahan mo? Ano natapos mo? Pero sa kanya, wala akong pakialam. Basta alam ko, kaya ko yan. Kita nyo? Kasi, meron daw isang ugali yan si Manny Pacquiao. Yung hindi na bago. Yung mapagbigay, mapagtulong, tumutulong talaga sa kapwa. Yun ang maganda rin. Ugali niya yun, tutulong sa kapwa. He's a giving person. Naku. So yun ang mga pinagpapala, yung mga mapagbigay. Dito sa Kamalayan, ang pinag-usapan natin yan, lalong lalo ka nagiging giving, lalo kang nagiging successful. Lalong gumaganda buhay mo. Because it's in giving that you receive from the universe or from God. So, walang sisihan in terms of yung kalagayan mo na biktima ka o dahil nga actually, mahirap ka alam mo lang. kung sino yung may poverty consciousness? Yung mother niya. Kasi nung pag-unang balik yata niya dito, pumila lahat ang mga tao sa Cagayan de Oro ba yun? Di ba? Nasaan siya? Tapos binigyan niya ng pera o binigyan niya ng mga pakete ng grocery, gano'n. Lahat ng tao. Sabi ng nanay, relax ka naman. Baka maubusan ka. Parang sinabi yata niya is... concern ng nanay yun. Alam mo naman. Pero ang concern niya, sa kanya is, hindi mauubos yan. Anong paniniwala? Hindi mauubos yan. At alam mo, partner, yun ang hindi alam ng mga tao, ng karamihan. Ganun ang mentality ng mga mayayaman. Yung wala kang... Feeling nila hindi maubos. Oo. Yung bigay lang ng bigay. Oo. Sige, bigay. Ganun, may kailangan. Sige, go. Yung tunay na mayaman, ha? Ito yung mga talagang masasabi mo. Kasi yung lumaking mayaman na kasi. May mga mayaman na masasabi mong, million sila. Pero ang buhay nila, tignan mo, parang buhay mahirap pa rin dahil parang may kulang. Parang kailangan magkupit pa sila para lang madagdagan. Or magtago. Kasi baka maubusan. Pero yung tunay na mayaman,
Ay, naku, makikita niyo yan. At kusa talaga, bigay ng bigay yan. Walang, Tsaka tulong lang ng tulong. Oo, tulong Nandiyan ng mo- tulong. Oo. Sa bagay, sabihin ng mga ibang tao, kasi mayaman na sila. Pagpalagay na natin. Pero yun ang Bakit isa, hindi yun na ang isa sa uubusan? mga trick. Hindi, si Bill Gates nga, hindi ba? Anong ginagawa niya? 95% of his earnings na nga ngayon. Inaano na Billion, lang niya. ano? Oo, pinamimigay niya. Tapos balik pa rin sa kanya na. Alam mo kasi ganun yan eh. Habang bumibigay ka ng bumibigay, at saka tulad ng itong mga to, kung sino yung super yaman, tapos pinamimigay niya lahat, halos, mas lalo pang dumadami yung bumabalik. Ngayon, ang tanong, yung sa mga mahihirap, bakit karamihan na mahihirap, hingi lang ng hingi? Yun na nga. Dahil nga, wala silang, alam nilang pupuntahan. Wala kundi- naman silang pinagkakakitaan. Sabihin, hindi, kahit nasabihin mong wala kang pinagkakakitaan. Si Manny ba doon, kahit nasabihin mong, Bagay, oo. Hindi niya man yung ginawa yun. Hindi Hindi siya niya ginawa pumili yun, dyan kay oo. Mayor in other words, para humingi ng handout. tulong, siya rin ang tumutulong sa ano niya. Ang sa mga tinulong, kapwa niya. tinulungan niya, sarili niya. Sarili niya, una-una. Oo. Pero yun na nga, makikita natin dito na nasa atin lang talaga lahat eh. Wala tayong dapat sisihin eh. That's why there are no victims, no villains. Ngayon, palagay mo na, okay, balikan natin yung the word villain. Yung mga kriminal na masasabi mong yung gumawa sa iyo ng hindi maganda. Wag na natin sabihin kriminal. Yung hindi maganda na ginawa sa iyo. So, ang Yung tanong hold is, up sa'yo. ang tanong sa iyo, nakasakit sa iyo. Kunyari, may nagawa hindi maganda. Ang tanong is, ano yung nangyari? Bakit Pagkaganon? nangyari yon? Sinong sisisihin dyan? Sasabihin mo yung Tao. dahil yan na may Yung ginawang victimizer. masama. Bakit, ang tanong, alright, bakit mo na-attract yung taong yon? Ba't lumapit sa'yo yung ganun? In other words, saan mo na hagilap yun para maging kon mo sa buhay mo? magkaganon yun. In other words, katulad na lang ng mga nananakawan sa bahay, no? Sabi na, malas ko talaga. Sabi ko na, nakawan kami. Ang tanong is, bakit kayo nanakawan? Bakit sa dinami-nabi ng bahay na pwede mapuntahan ng magnanakaw sa inyo? Napuntahan. Di lang naman kami, pati yung kapitbahay namin. Wala, palagay mo na. Bakit yung neighborhood mo? Bakit yung neighborhood? karsadang yun? Ang napagtripan? Ganon. Yun, ang tanong. So, in other words, dito natin makikita na kung ang mga tao na mismo ang nagkakaroon ng ganitong klaseng pangyayari, di kaya meron kailangan ma-check bakit na-attract nila yung ganong klaseng pangyayari So, in sa other words, buhay nila. anong tatanungin nila sa sarili nila? Oo. Una-una, anong iniisip? Pangalawa, anong ginagawa? Kasi, okay, dinakawan ka. Baka naman magnanakaw ka rin ng mga ibang bagay nga. Alam mo, yung mga, minsan, simpleng ganun lang yung mga, yung nasa restaurant ka, pinitik-pitik mo yung, inuwi mo yung toothpick. Minsan ganun kasimple lang yun eh. Yung para bang, yung mga iba dyan, yung tissue paper, yung buong clean, yung tissue. Mga iba dyan, talagang taliwas eh. Talagang buong bote ng ketchup. Buong bote ng ketchup. Iuwi nila. Kaya yung plato mismo. Ay, hindi plato. Pero nakarinig na ako nun. Yung kutsara at tinidor. Kutsara at tinidor. Ang gaganda kasi yung mga kutsara at tinidor sa restaurant. Lalo na pag high-end. Totoo yun. Kung nagkataon, baka silver pa yun. Silverware nga pangalan eh. So, kayo ba yung nagnanakaw? Or, akala ninyo ba hindi pagnanakaw yung ginawa nyo? Akala nyo, wala namang makakapansin ito. Or sa opisina mo? Mga inuuwi mo yung mga paperclip. Yung mga yung bala ng stapler. Yung mga coupon band na sasabihin mo, dami naman ito. Di ba pag nanakaw yun? Sa tingin mo kaya hindi ka mababalik, makakarma nun? Walang balik na karma yun. Buti nga kung ganun, ninakawan ka lang eh. Kung yung ninakaw sa'yo ay buhay. Aray ko. Yun. Unang-una. Ang dami mo ng isang katutak na paperclip yan. Maawa ka naman. Hindi, okay. Yung buhay, binanggit mo yan. Okay. Maraming nagkakaroon ng mga pinatay na ganyan. Okay. Sino na naman ang biktima? Sino naman ang masama? Ay, walang yan. biktima. Walang biktima. Walang biktima. No? In other words, okay.
At sa atin, Ito lang mahirap tanggapin. Oo. Lalo na pag ikaw nawalan. Mm. Na yung, let's say, pinatay, soul choice niya. Soul choice na yun. Na-attract na yun eh. Oo. Bakit niya Ay, yun? yung soul niya, ang klaseng gusto nang tumuloy. At bakit yun ang klaseng kwan niya? Bakit violent? Violent ang anong tawag doon? Pagkalisan. Pagkalisan niya sa mundong ito. In Kasi other words, action films. yung mga mahilig manonood ng mga violent films. Yan, ma-attract mo nga yung ganyang klaseng senaryo sa buhay mo. Kawawa yung hindi ba? Yung sa Fast and Furious na artista. Sikat. O kaya, in a past life, may pinatay ka rin. Na eto, parang bumalik. Experience mo rin yun. Experience So, in mo other yung words, karma mo. ito nga, ang talagang totoong kailangan nating malaman o maintindihan ay itong mga ganitong bagay. Kasi ang nangyayari pag tumataas ang krimen, ang sinisisi-kagad natin, mga kriminal, yung mga bagay na Gobyerno. Gobyerno, na yung, nagiging pati yung mga police, walang ginagawa daw, ganun, whatever. Actually nga, kung talagang mausay ang kamalayan ng isang komunidad, hindi mo kailangan ng pulis eh. Wala na. I mean, kasi in other words, hindi na ma-attract eh. Wala kayo sa radar ng magnanakaw. Wala kayo ma-attract na hindi maganda. So kung may mga maliban sa mga ang tinatanim mo, aanihin mo, one of the major major learnings na medyo mahirap tanggapin mo na hindi ka biktima. No. Kung ano man yan nangyayari sa iyo ay kagagawan mo. Okay. Ako, sa akin kasi pinagdaanan ko yan. Tapos, ang hirap tanggapin, pero pinilit kong tanggapin. Nung pinilit kong tanggapin, at kahit na hindi ko alam kung ano, maya-maya naintindihan ko kung bakit nangyari sa akin yun. Okay. Kung bakit ko na-attract yun. Alright. Meron tayong message dito. Pag nag-check-in sa hotel, inuuwi yung towel, ginagawang souvenir, yung cellphone load, naligaw, napunta sa'yo, di mo binalik, okay. Salamat po, Team Kamalayan, Willie. Tama. Yun na nga, ganun eh. Kuminsan parang tayo ay maraming mga hindi akalaing kinukuha na hindi pala dapat kinukuha, no? So, ang tanong nga dyan, okay, hindi na kami lalayo. Kami lang ni Albert. Sabi nga namin, pagdating na kami sa isang hotel sa Baguio, ano ba, mauwi ba natin ito? Paalam mo sa reception, o sa ang tawag doon, yung sa reception. Sa reception. Pag sinabing pwede, uwi natin. Pag sinabing bayaran mo, di bayaran mo. Awan ng Diyos, nabasag ni Tato yung isang mug. Pagkuha ko ng deposit ko, sir, kulang na, babawasan namin na gano'n. Nawawala yung isang mug. Totoo yun. Basta ganapin yun, nandun yun. Nahulog eh. So in other words, yung pala, kung inuwi pala namin nun, nagnakaw kami. Inuwi. Kasi hindi pala dapat namin kinukuha. Masisingil din. Masisingil ka. Okay. Actually, ganun nga tingin sa akin, parang pinitik natin eh. Andun lang sa nasa basurahan yun, nabagsak na basag yun, sabi ko. Okay. Alright. So, anyway. Okay. Alright. So, walang biktima. Okay. So, walang biktima. Pilitin mong tanggapin yung ang laki ng tulong sa buhay mo. Magbabago ang buhay mo talaga. Responsable ka. Anong nangyayari dyan, kagagawang ko to, sige, tanggapin mo muna, wag mo muna intindihin. Kasi pag natanggap mo na, maiintindihan mo na. Okay. So, wala na tayong oras at tayo magpapaalam na, Albert. Okay. So, salamat sa pagpakinig ko. Very interesting afternoon dito sa Kamalayan. Monday. Si Albert Padlan po hanggang bukas magkarinigan tayo ulit. Alright. So, abangan po ninyo ang programang Tropang Pak na Pak. At kami po ay maririnig na naman po ninyo bukas dito po sa ating himpilan DZME. Ito po si Tato Malay na buwabati sa inyo ng isang magandang kamalayan.
panahong talakayan sa mga issue't balita, pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Rapido ni Tulfo. Mga balitang papasadahan, umatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan, sa pinakabagong programa at kakampi sa Radyo 1. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, DZME 1530, ang Radyo 1. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Kaagapay ng sambayanang